Si Kristo lamang, hindi po ang mismong selebrasyon, hindi po ang buwan ng Disyembre, hindi po ang klima na malamig, ano? So mahangin, maulan, ano? So hindi po 'yan yung kung diyan umiikot ang ating tuwa para po sa Pasko, kundi ang Panginoong Hesus mismo ang ating kagalakan. Kaya ngayon po mga kapatid, dadako tayo sa mensahe mula po sa salita ng Diyos. And I thank the Lord muli na ako po ay hatid po ng kanyang banal na salita. Ngayon pong araw na ito, sabi nga ito po yung last Sunday, ng taon. So next Sunday, bagong taon na naman. So 2025. So ngayon po ay huling linggo ng 2024. So buksan po natin sa Acts chapter 1 verses 10 to 11 bilang ating isa sa mga verses na atin pong titingnan about dito po sa ating message. So this is the last part of our message about Christ, our greatest joy. Acts chapter 1 verses 10 to 11. Sa Tagalog po ay Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 1, talata 10 hanggang 11. Okay, sandali po tayong tumayo muli para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos from verse 10, "And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, 'Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven.'" Sa Diyos po ang kapurihan at tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli po sa pagkakataong ito na inyo pong pinagkalob sa amin. Tunay po na ito po ay isang mapagpalang oras upang muli naming sariwain at alalahanin ang tunay na dahilan ng aming kagalakan bilang inyo pong mga anak. At sa umagang ito ay hindi po dito magtapos, Panginoon, ang amin pong katuwaan, kundi dalhin po namin ito sa aming mga buhay, sa pagpapatuloy po namin sa inyo pong pahintulot hanggang dito po sa lupa, hanggang kami po ay nandito po sa lupa, at patuloy po naming mai-share po ang kagalakang ito sa mga taong hindi pa ganap ang kanilang katiyakan ng walang hanggan. Kaya amin pong tinatagubilin sa iyo, Ama, ang amin pong pakikinig. Nawa po ay kung ano man po yung mga balakid para po hindi kami makapakinig ng mabuti, ay hindi po ito ang manaig sa amin, O Diyos. Ikaw po manguna sa amin, ang Santong Espiritu, ang patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan. At ikaw po mga magkaloob sa amin, O Diyos, ng patuloy na kalakasan upang makapakinig po kami ayon po sa iyo pong kalooban. At ang inyo pong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay gamitin po ninyo lamang na instrumento at gamitin niyo po lamang na tagapagsalita. At ikaw po ang maitaas sa mensaheng mapapakinggan po namin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat. And once again, muli po nating salubungin ng may tuwa ang paparating na taon. So kahit patapos na po ang kasalukuyang taon, but since ang Panginoong Hesus ay Diyos na magpakailanman, so hindi po siya seasonal, kagaya po ng selebrasyon ng mundo. So kapag natapos na ang holiday season, kalimutan na ang Panginoon. Nakalimutan na si Kristo. Maaalala lang uli si Kristo pag sumapit na ang Holy Week. So yung penitensya naman ang gagawin ng mga tao, yung kung iba't ibang mga tradisyon na connected po sa Holy Week. At pagtapos na yung Holy Week, so limot na uli. Nakalimutan na uli ang Panginoon. Maalala na naman ng Panginoon pag bare months na. Pero not actually talaga si Kristo ang center ng kanilang celebration. But the celebration only, ang Pasko lang. Kaya ngayon, sa ating pong mensahe at doon sa mga previous po nating Sundays, na kung saan ay atin pong natunghayan ang mensaheng ito, so ang objective po natin is maitama po natin, kumbaga yung ating celebration. Talagang
proper ho na may celebrate po natin ang Kapaskuhan. At even ito pong pagtatapos ng taong kasalukuyan bago po pumasok ang bagong taon. So, kaya ito po yung ating objective. Ano po? Salubungin natin ang paparating na taon at patuloy nating ipagdiwang ang Kapaskuhan ng may tuwa sa pamamagitan ng paglalagay sa Panginoong Hesus at sa gitna. Ano po? As the centerpiece of our celebration. And always to keep in our mind na ang paglilingkod natin ito ay makabuluhan. At higit na makabuluhan sa lahat ng may kabuluhan. Amen po? Amen. So this is the worthwhile service. Like in 1 Corinthians 15, ano sabi po doon? Our labor in the Lord is not in vain. Our tears for the Lord. Ano po? Ang ating pagluha bilang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi mauuwi sa wala. So yan po ang realidad ng buhay po natin bilang Kristiyano. Kaya bilang hika po natin sa ating unang 3 puntos, so we have number 1, His incarnation is our joy. So the Word became flesh in John chapter 1 verse 14. So katotohanan po na sinasabi po ng Biblia na siya ho ay dumating sa mundo. Kaya sabi po ng isang awit na sikat, pag Pasko ho is joy to the world. The Lord is come. So magdiwang, magsaya ang mundo sapagkat dumating ang Panginoon. At siya'y dumating na nagkatawang tao upang iganap, ganapin ang pagtutubos sa atin. Kaya isa din yan sa ating ipinagdiriwang. Hindi po tayo, unlike sa ibang grupo, na huwag kang babati kasi hindi sila nagse-celebrate ng Pasko. Dahil para sa kanila, ito isang paganong pagdiriwang or isang holiday na wala sa Biblia. Pero tayo ho, ang sineselebrate po natin is the fact na siya ho ay Diyos na nagkatawang tao. So siya ay dumating at ipinanganak sa sabsaban. So yun po yung essence ng ating pagdiriwang. Next is His resurrection. So dahil ito ho ay nakasentro kay Kristo, hindi lang sa isang particular na event lang ho tayo nakatuon para tayo matuwa, kundi sa lahat ng pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus, yan din po ay ating kagalakan. Kaya kasama din po sa ating kagalakan ngayon ay ang katotohanan patungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Amen po? So, not only that Christ was born, but also He rose from the dead. So, siya'y binuhay mula sa mga patay o siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay. Kaya, kumbaga, kung isa-summarize po natin, number 1, siya'y nagkatawang tao. Pangalawa, siya'y nabuhay muli. So, Christ rose from the dead. So, that is resurrection. Then, number 3, His intercession. Yung kanyang pamamagitan sa atin. So, yun po yung tinatawag nating intercession. So, Christ prays for us. Bilang ito po yung present ministry ng Panginoon sa kasalukuyan, sitting at the right hand of God. Okay? Kaya yung ating pong subpoint dyan, makikita natin that we celebrate the ministry of intercession because He is our arbitrator of peace with God. So kapayapaan sa Diyos. Kumbaga meron pong enmity between man and God. Di ba? Sapagkat magkasalungat ho ang kalikasan ng Diyos at ng tao. Makasalanan, banal. Pero kung walang mamamagitan, mananatili ho sa tinatawag po nating state of war or enmity ang sangkatauhan sa Diyos. Pero nangyari po sa kasaysayan na ang Panginoon po ay bumaba sa atin at siya ho ang naging tagapamagitan po natin. Ano po? So kaya sabi po doon sa Romans chapter 5, so we are reconciled to God. Ano po? Tayo po ay ipinagkasundo sa Diyos. So, yan po yung isa sa work ng Panginoon na pagpapakita ng kanyang pagiging tagapamagitan. Next is we celebrate the ministry of intercession because He is our great and compassionate high priest. So, yung binasa po kanina sa Hebrews chapter 4, so that speaks about Christ as our great and compassionate high priest. So, why? First, siya ho ang fulfillment ng lahat na nangyari po in the Old Covenant. Ano po? So, doon sa Old Covenant, kailangan ulitin.
At ang bisa lang ng pag-aalay is only for a moment. Pag nagkasaulo ulit, kailangan ulit maghandog. Pag nagkasaulo ulit, kailangan ulit maghandog. Pag nagkasala ulit, kailangan ulit maghandog. But Christ offered Himself once and for all. Si Kristo ho, ibinigay niya ang kanyang sarili minsan lamang sapagkat ang kanyang alay ay sapat para sa katubusan ng kasalanan ng buong mundo o ng sangkatauhan. Kaya siya ho yung ating titingnan sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Hindi yung ating sarili because walang makapagpapatawad sa atin sa ganang atin. Kung mula sa atin ang ating kaparaanan, kundi ang ginawa ni Kristo, not the work of man, but the work of Christ. Kaya, ang sabi dito is, He is our great high priest and He is also our compassionate high priest. Na sa kabila po ng ating imperfection, infirmities, siya ho ang nagiging tagapamagitan natin sa Ama. Sa mga bagay na hindi natin kayang i-express or sabihin, meron po tayong tagapamagitan para maiparating ito. So yun po yung tinatawag nating high priest. Ang Panginoong Jesus. And we celebrate intercession because He prays for us. Patuloy siyang nananalangin para sa atin. Hindi po yung sinabi niyo doon sa John 17 na high priestly prayer of Christ is only during that time. Na ito po yung damdamin ng Panginoon. Doon lang sa panahon na yun, ito yung naging damdamin ng Panginoon. But this is for all time. Sa lahat ng panahon, ito po ang laman ng puso ng Panginoon. Patuloy siyang namamagitan at nananalangin para sa atin. Kung paano ho ang nais ng Diyos na patuloy tayong manatili sa Kanya, patuloy tayong magalak sa Kanya, patuloy tayong magkaroon ng satisfaction sa paglilingkod sa Kanya. Ito po ang nais ng Panginoon sa atin. It's also because of the work of Christ. Habang siya ho ay nasa kanan ng Ama, kaya tayo nandito sa ating bahay panambahan. Kaya tayo ho nakaupo at may buhay na nakakapakinig at nakakapagsalita para sa Panginoon. We are very blessed, brothers and sisters, to have our great and compassionate high priest. Amen? Amen. Hindi ho basta lang siya pari, mga kapatid. Kundi siya ho ay paring magpasawalang hanggan. Siya ho ay paring laging umaabot sa atin. Yan po ang ating Panginoong Jesus. That's why ang kanyang pamamagitan or intercession is our joy. Ito isa din sa ikinagagalak po natin sa panahong ito. At sa tuwing tayo po ay magsasama-sama sa samba natin sa Diyos, lagi itong isa sa mga dahilan para sa ating kagalakan. Kaya supposedly, itong ating fellowship or itong ating gathering talaga is celebration. Hindi po ito isang gathering na parang boring at nakakaantok. Kasi nakikinig lang tayo. But this is supposed to be, sabi nga, celebration for us. Because we worship Christ, risen. Okay? Nabuhay muli at buhay magpakailanman at ngayon interceding para sa atin. Kaya sabi dito, isa sa kanyang mga panalangin is that we are to be filled with this joy. Mapuspos tayo ng kapuspusan ni Kristo sa larangan po ng kagalakan. Mapuspos tayo ng kagalakan ng Panginoon. That's why this season is indeed a joyous one, for Christ keeps on praying for us kahit to sa paparating na taong 2025. So nandun po yung outlook po natin na dapat ang outlook po natin for 2025 mas maging effective tayo sa ministry ng Panginoon. Mas maging servant po tayo sa gawain ng Panginoon. Hindi po ibig sabihin na sabi nga lahat na lang sa gawain, but let us i-prioritize natin ang tama ang gawain. Hindi ho ang ilang mga bagay ho na kung saan maaaring maging kaagaw
ng Panginoon sa atin. So, kailangan ang mindset ho natin ay idulog ho natin sa Diyos. Magandang simula ho para sa parating na taon. Panginoon, nawa po this coming year ay masimulan ko po ng tama ang aking sarili. Unahin kita, hindi ang anumang bagay. Baka meron tayong iniisip na iba na pwedeng maging kaagaw ng Panginoon sa atin. At ito yung ating sinisik para po sa paparating na taon. Yung tinatawag nga nating resolution, di ba? New Year's resolution. O baka mas nakafocus tayo sa ating figure. Sana sa parating na taon ako ay medyo bumawas-bawas ng timbang. Pero sa sobrang pagbabawas natin ng timbang, di na tayo nakatin ng gawain kasi nangihina na. Kaya mas maganda pa rin na tayo ho ay balanse ang atin pong diet. Huwag naman sobra. Okay? So, sabi dito, the Word became flesh, and then Christ rose from the dead, and then Christ prays for us. And now, sa pang-apat po natin, ang ating huling punto ho, in Christ that we celebrate for is the state of exaltation. So, yung estado ho ng pagtataas sa Panginoon. So, before na siya po ay nagkatawang tao, siya ho ay nasa exaltation. Okay? But for the meantime, siya po ay bumaba sa mundo. And ano po ang prayer ng Panginoon in John chapter 17? Tingnan po natin. John 17 verse 5. Okay, sabi dyan, John 17 verse 5, and now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. So ito yung hindi isinama nung isang relihiyon na ang kino-quote lang nila is on the verse 3. Di ba? Kaya mahalaga po talaga context natin, by context po nating tingnan yung laman po nung text o nung bawat talata po na ating binabasa. So ano po sabi dun sa verse 3? Father, ano po sabi dyan? And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. So, sinabi mismo ng Panginoon, nataglay niya ang luwalhati kasama ang Ama bago pa ang sanlibutan. Na kung saan ito'y katangian lamang ng Diyos. Okay? Pero sa pagkakataong ito, siya po'y nananalangin na kung saan dala niya ang kaniyang pagiging tao. So this is about, ito yung prayer ng Panginoon the night before siya ho ipako sa krus. Kaya, ang sabi ng Panginoon, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world. So, nandun pa rin yung submission ng Panginoon sa kalooban ng Ama na sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin bilang anak, siya'y muling luwalhatiin ng Ama. Ano po? So, sabi niya, glorify me in your own presence. At nangyari nga. Sapagkat tinupad po ng Panginoon ang kanyang work bilang tao. At ngayon po, siya ho ay nasa kanan ng kanyang Ama. So, from ascension, and now, siya ho ay nag-intercede para sa atin. And sa parating na panahon, siya ay bababa bilang isang hari. Okay? Kaya yan po yung ating kagalakan, the exaltation of Christ. So together with the ministry of intercession, He is presently at His exalted position, sitting at the Father's right hand, a present reality that we should be thankful for. And we should, sabi nga, worship Him for. Ano po? Dapat nating sambahin siya sapagkat siya ho ay marangal. Ano ho? At itinaas ng kanyang Ama at patuloy na mataas magpasawalang hanggan. So ito po ang katuwaan din po natin. Kaya, ang sabi po dito is a present reality that we should be thankful. Dapat nating ikagalak or ipagpasalamat na ang Kristong pinaglilingkuran natin ay buhay.
at itinaas muli ng Ama. So, nangyari po ang prayer pong ito ng ating pong Panginoon sa John 17 verse 5. Kaya, sa pagsalubong po natin ngayong taong ito, ano po, paparating na taon, is, are you expecting only a prosperous New Year? Yun lang ba ang ating kaisipan pag sinabing bagong taon? Masagana. Anong masagana? Ano? Anong masagana yon? O manigo. Ano yung manigong yon? Sa sinasabi nating manigong bagong taon. Okay? So, baka material lang yung iniisip natin. Ano po? Kasi yung salitang, actually, meron po akong dito, parang trivia lang. Yung salitang manigo. Yan. So, that is from the Tagalog word nigo. Yan. Ang ibig sabihin pala ng nigo, isang lumang Tagalog, nang ibig sabihin is ano? Ano yun? Walang ligo. Ano tawag dito? Tamaan. Or tamaan ang inaasinta. Yan. So, to hit the target. So, yun palang ibig sabihin ng salitang nigo. Yan. So, parang sa pagbati natin ng isang manigong bagong taon, so, meron tayong, kumbaga, meron tayong wish. Matupad. Na yung tinatarget natin, matupad natin. Yan. So, to hit the target. Alos biblical, di ba? Pero, hindi mo natin na-hit ang target, ang Panginoon ang nag-hit. Ano po? So, because we fall short of the glory of God. So, yun po yung ibig sabihin ng manigo. Okay? Hindi lang prosperous. Okay, ano po? So, yun po. Kaya, hindi lang po yung expectation po natin na maging prosperous ang New Year, kaya meron po tayong mga kung ano-ano. Baka wag naman sanang hanggang ngayon, ginagawa pa rin po natin yung naglalagay ng bigas. Ano po? Na may ampaw, na may itlog, na may barya. Ano po? So, wag na naman sanang may ganun pa sa atin. So, yun po ay hindi po exercise or practice ng Kristiyano. So, ibang prosperity ho ang ating hinihit para po sa paparating na taon. Okay? Spiritual. Amen? Amen. So, hindi material ha. Ang material po, yes, nagpapala po ang Panginoon. Pero yung doon na lang po tayo nakadepende. So, hindi po yan kalooban ng Panginoon. But ang hangad po ng Diyos sa atin, maging masagana po tayo sa paglilingkod, maging masagana tayo sa pag-share ng mabuting balita, ano? Maging masagana po tayo sa pagtulong sa mga hindi mananampalataya na makakilala sa Panginoon, di ba? Kasi ang Diyos din po nag-provide sa atin ng way kung paano po sila ma-evangelize. So, yung holistic na pamamaraan. Okay? So, yan din po isa sa biyaya po sa atin. So, yun po yung ating first subpoint, that Christians should celebrate Christ's exaltation for it marked the return of His heavenly glory. So, natupad po ang panalangin ng Panginoon nung siya po ay nanalangin bago ho siya ipako sa krus, na ibinalik muli or taglay niya muli ang kaluwalhatian na taglay niya bago pa ang sanlibutan. So, not actually naman nawala ang kaluwalhatian ito ng Panginoon, only na ito ho ay kanyang kinover or veiled ng kanyang katawang lupa o ng kanyang katawang tao. Okay? Kasi malalagay po sa question po ang kanyang pagka-Diyos, yung kanyang immutability, di ba? Pero sabi dito, ito ho ay indikasyon na nung siya ho'y umakyat muli sa langit, so nagkaroon muli nung kung ano yung sitwasyon niya before. Nadala niya, ang taglay niya ang kaluwalhatian bilang Diyos, dala niya muli. Ano po? So yun po yung dahilan. Kaya ikatuwa po natin ito. So now He ascended to heaven with His Father, who is well pleased with what He had done. It marked the end of His earthly ministry. So the ascension of Christ, yung binasa po natin kanina in Acts chapter 1, so it marks the end of Christ's earthly ministry.
Umakyat na po ang Panginoon, tapos na ang kanyang ministry sa mundo, and also the success of His earthly work. So, not only na natapos ang kanyang ministry, nagtagumpay ang kanyang work sa mundo. Ano po? Kaya yan po yung ating ikinagagalak. Nangyari po kung ano ang kalooban ng Diyos para sa ating katubusan. Nangyari. Hindi ho ito basta lang isang pangyayari na inaalala lamang natin, kundi ito ho ay may impact ho sa atin sa pamamagitan po ng ating buhay. Na ngayon si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Ama. Ano tayo ngayon? Ano tayo ngayon? Wala tayong pakialam sa Diyos. Bagamat tayo ay nagpapahayag ng ating paniniwala or pananampalataya sa Kanya. Di po ba? Kaya, again, nasabi dito is, it marked the return of His heavenly glory. Thus, we share our joy in Christ by ascribing Him glory for who He is. That He is the glorious Son of God. Maluwalhating anak ng Diyos. Hindi siya magpakailanmang namatay. Hindi siya magpakailanmang nandun sa state of humiliation na nangyari po sa Kanya nung siya ho ay ipako sa krus. But siya ho ay itinaas ng Ama at maluwalhati na ngayon na nakaupo sa trono. Kaya ito ho ang isa sa ating pagbulay-bulayan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na ang Diyos na sinasamba natin ay maluwalhating nakaupo. Pero hindi ibig sabihin nagpapahinga. Meron pa rin siyang ginagawa. At yun nga po yung ating previous intercession. But now, regarding His position, siya ho ay maluwalhati. Okay? So again, we share our joy by ascribing Him glory. Kaya lagi ho sa ating worship, call to worship, ano po sabi doon? Shout for joy. Okay? Kumbaga, sigaw natin ng may tuwa ang atin pong pagsamba sa Diyos. Pero hindi po yung shout diyan yung nakakairita sa tenga. Ano po? Kundi yung talagang mula sa puso natin yung exuberance, yung tuwa na mula sa ating puso talaga ay ating inilalabas para sa Panginoon. So hindi po yung outburst ng emotion yung salitang shout doon. But it is in accordance ho sa ating spirito. Bilang tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ba'y talagang masaya ho sa umagang ito? Hindi lang masabi na, yes pastor, masaya. Pero mukha natin hindi masaya. Pagtingin sa mata, ay si kapatid may problema. Ay si kapatid ay may pinagdadaanan talaga halata. Diba? But since ang focus natin dito sa ating pagsamba is the presence of God is here, thus we worship and we celebrate. Kaya masayang-masaya po tayo. Every time na tayo po ay magsasama-sama and every time na tayo po ay haharap sa Panginoon sa Kanyang presensya. Okay? So that is number 1. We should celebrate Christ's exaltation because it marked the return of His heavenly glory. Siya'y muling itinaas ng Kanyang Ama at maluwalhating siya magpakailanman. Ano po? At yan po ang ating Panginoon. Next, we should celebrate the exaltation for it allowed Him to fulfill His present ministry in heaven. So, hindi ho mangyayari yung intercession kung hindi ho umakyat sa langit ang Panginoon. Kung walang ascension, there will be no intercession. There will be no John chapter 14. Ano po sabi ng Panginoon doon? And if I go there, I will prepare a place for you. So, wala tayong magiging tahanan kung walang ascension or yung exaltation ng Panginoon. Kaya mahalaga po na ipagdiwang din po natin
ang pagtataas na ito sa Panginoon. So, meron po tayong 5 katotohanan na sabi dito, about the present ministry of Christ, sa kanyang exalted position. First, that He is our high priest and mediator of the new covenant. Siya po ang ating punong pari at tagapamagitan ng bagong tipan. Sabi po ng Hebrews 4:14 to 16, ano po? He is our great and compassionate high priest, na kung saan ay nakikisimpathize sa atin sa lahat ng ating mga kahinaan, and mediator of the new covenant. He is the only one mediator. Walang ibang tagapamagitan kundi si Kristo lamang. Hindi ho natin pwedeng isama ang kung sino man taong sinasabing tagapamagitan din, pero isang makasalanan. O sabihin man nating babaeng tagapamagitan na mas mataas pa kay Kristo dahil siya ay ina. So mali na. Mali na sa Biblia. Kasi ang sabi ng Biblia, there's only one mediator. There's only one. Bakit natin dadagdagan? Kahit sabihin man natin, ina eh. O sabihin man natin, mabuti din tao to eh. So, ibig sabihin, para sa atin, si Kristo isang mabuting tao lamang. Pero hindi natin pwedeng i-categorize ang Panginoong Jesus sa kung paano po i-categorize ng mundong ito. Kung sino man silang mga taong mabubuti. Because Christ is God in human flesh. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Next, He is the head of the church. So, hindi ho mangyayari yung headship ng Panginoon sa iglesia kung hindi po siya umakyat sa langit, kung hindi siya muling itinaas ng Ama. So ano po sabi in Colossians 1:18? He is the head of the church, of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. So, regarding the preeminence of Christ, ano po? So, hindi lang po sa creation, makikita natin yung preeminence ng Panginoong Jesus. Kundi, even sa bahagi ho ng kasalukuyan, di ba? Siya ang ating ulo. He is the head of the church. Okay? Kaya hindi ho po pwedeng mag-exist ang isang iglesia ayon po sa plano ng Panginoon kung hindi mangyayari yung exaltation ng Panginoong Jesus. Next, He is the giver of spiritual gifts. He is the giver of spiritual gifts in Ephesians chapter 4, verse 7. Okay. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, when He ascended on high, He led the host of captives and He gave gifts to men. So, yung pong gifts dito, spiritual. Hindi po ito gifts na associated sa Pasko. Ano po? But ang sabi dito is according to the measure of Christ's gift. Kaloob ng Panginoong Jesus. And, nung siya'y umakyat, sabi dito, when He ascended on high, He led a host of captives and He gave gifts. So, nagbigay siya ng kaloob. Okay? Yun po yung tinatawag nating spiritual gifts, mga kapatid. Kung hindi siya umakyat sa langit, so, paano po magkakaroon ng connection doon sa possession? O yung pagtataglay natin ng mga kaloob na spiritual. Kung hindi ho umakyat sa langit si Kristo. Kaya, isa din sa dahilan para ikagalak po natin ang pangyayari po about the exaltation of Christ. And now, patuloy niyang ipinagkakaloob sa mga taong maliligtas, sa mga maliligtas pa, nandun pa rin ang pagkakataong sila'y magkaroon ng mga ganitong kaloob.
spiritual na kaloob. Kaya we are truly, we are the truly gifted ones. Tayo po ang tunay na gifted. Amen? Amen. Kahit wala tayong hawak na regalo, kung wala man tayo natanggap ngayong Pasko, it doesn't matter. Because I have Christ. Meron akong Panginoon which is the most, sabi nga, precious gift na tatanggap po natin mula sa Diyos. Yan po ang pinakamagandang regalong bigay sa atin. Hindi kailangan ang ikatuwa natin sa Pasko ay nakabalot sa gift wrapper. Kahit man yan ay kulay ginto. Kahit man yan ay paper bag na may buwaya. Na pinag-agawan nung Friday. Nagoyo pala, no? Akala'y Lacoste. Low cost. Low cost daw eh. Okay? So, yun po mga kapatid, ang alalahanin po natin. So, kahit wala man tayong material, but we have the spiritual gift. Ano po? The most precious spiritual gift from heaven. Ang Panginoong Jesus. Next, He is the one who fills all in all. So, siya po ang pumupuno sa atin. In saying He ascended, Ephesians 4:9, what does it mean but that He had also descended into the lower regions, the earth? He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all things. He might fill all things. So one of the purpose kung bakit po siya umakyat sa langit is to fill all things. Sa part 2 natin, punuin po tayo ng Panginoong Hesus ng kanyang kapunuan. So, may po explain kung anong klaseng pagpupuno or kung ano yung pinupunong ito sa atin. But maliwanag po, ang sabi po ng Book of Ephesians, spiritual. Kaya sabi dun sa chapter 1 verse 3, who has blessed us with every spiritual blessings in Christ. So, pinuspos tayo ng lahat ng mga pagpapalang spiritual. Yan po ang kapuspusan na meron po ang isang Kristiyano. Hindi ho ang kapuspusan ho natin ay puno ang bulsa, puno ang pitaka, puno ang meron ba ganon yung account sa bangko? Sana puno. O GCash, umabot dun sa limit. Ganun ba? So, but now, sabi dito, He is the one who fills all in all. Ang kapunuan po natin ay ang Panginoong Jesus. And number 5, so nabanggit ko na po ito kanina, He prepares a place for us. So siya'y naghahanda ng ating magiging tahanan. Ipinaghahanda po tayo ng Panginoon ng ating magiging tahanan. Kung dito man sa mundo, wala tayong sariling tahanan, let's say kung tayo po'y nangungupahan, di ba? Pero sabi po dito sa John 14:2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Ako'y pupunta roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Ito ang pinakamagandang structure, I believe. Ito ang pinakamagandang tahanan sa lahat ng tahanang nakikita ho natin sa lupa. Hindi natin alam kung saan to gawa. Hindi natin alam kung ilan. Ano po? At lalo hindi natin alam kung, sabi nga, kung gaano to kalaki. Okay? But isa hong sigurado, meron. Meron tayong lugar na ipinaghahanda ho ng Panginoong Jesus. Kaya, mga kapatid, masaya po ba tayo? Dahil meron tayong tahanang dadatnan sa tahanan ng Panginoon. Na ang sabi niya,
Sa tahanan ng aking amay, maraming mansyon. Many mansions or many rooms. Wala na doon mas malaki o mas malit siguro. Ano po? Kumbaga equal para sa mga mananampalataya. Okay? So again, we should celebrate Christ's exaltation for it allowed Him to fulfill His present ministry. Sa kasalukuyan, namamagitan siya para sa atin. Sa kasalukuyan, siya ho ang nangunguna sa atin as the head of the church. Sa kasalukuyan, siya ay patuloy na nagbibigay ng mga kaloob na espiritual. Siya ang patuloy na nagpupuno sa atin. At sa kasalukuyan, ipinaghahanda po niya tayo ng tahanan. Kaya ikagala po natin ang Panginoon. And last, we should celebrate Christ's exaltation, for it sets the pattern for His glorious return. It sets the pattern for His glorious return. So sabi po doon sa Acts chapter 1, yung binasa po natin kanina, and while they were gazing into heaven as He went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw Him go into heaven. Ang Kristong inyong nasaksihang umakyat, siya ding Kristong inyong masasaksihan sa kanyang pagbaba o muling pagbaba. At ito po ang ating hinihintay ng may pananabik. At hindi tayo naiinip. Sa pagiging tao natin, siguro may time na naiinip na. Sa hirap ng buhay, siguro nasasabi natin, nasasambit natin, Panginoon, kailan ba ga? Malapit na ga? Ano? Panginoon, hindi na ako makahinga. Ano po? Sa dami ng problema. Kayo po ba'y babalik na? Pero ano sabi ng Bible? Sa ulap man o sa libingan? Diba? Sa ulap man o sa libingan. Dalawa lang ho yan. Pero ang sigurado pa rin, sa ulap man o sa libingan, tayo po ay dadatnan o muli po tayong babalikan ng Panginoon. Maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Ito ay higit pa sa isang hero's welcome. Ano po? Higit pa ito sa isang pagsalubong sa isang taong may mabuting nagawa. So when He comes to set up His kingdom, He will return just as He left, literally, bodily, and visibly in the clouds. Ang kanyang pagbabalik ay literal. Ang kanyang pagbabalik ay taglay pa rin niya ang kanyang katawan, but a glorified body. And visibly, siya'y makikita sa alapaap. Kaya, mga kapatid, tayo po ba excited? Excited ba tayo na makita ang Panginoon? Pero wag natin pangunahan ng Panginoon. Ano? Wag natin pangunahan ng Panginoon o wag tayo maging mapagpaliban sa takdang panahon ng Diyos ng kanyang pagbabalik. Baka bumba ng Panginoon kung ano-ano pa ang ating ginagawa. Ano? Iba yung ating mindset. Iba yung ating kaabalahan. So, hindi po yan sana ang mangyari sa atin. Okay? So, we should celebrate the exaltation for it sets the pattern for His glorious return. So, remember po, ang pagbabalik ng Panginoon, so we have the rapture for the saints. Okay? Yung pagbabalik ng Panginoon para sa kanyang mga banal. So, that's why sa 1 Thessalonians chapter 4, ano po, sa pagtunog ng trumpeta, ano ho, lahat ng mga namatay ay bubuhayin, kasama ng mga buhay pa, titipunin saan? Sa himpapawid.
sa alapaap. Okay? Yan po ang araw na may pananabik po nating hintayin, mga kapatid. Hindi lang ho basta tayo naghihintay lamang, kundi naghihintay tayo sa siguradong mangyayari. Okay? Hindi tayo naghihintay sa isang pangyayari, hindi naman sigurado kung mangyayari o hindi. Pero since ito pong sabi ng Biblia, hintayin po natin. At ang paghihintay natin ay may kalakip o kaakibat na paggawa. Ano po? At ito yung tinatawag nating paglilingkod sa Diyos. Hindi na basta tayo nakatunganga lang sa langit at hihintay natin ang Panginoon ay bumaba. Ano kasi tamad? Hindi po yan. Sa paghihintay natin, ang oras ho natin ay ini-spend ho natin ng maayos at makabuluhan. So, ginagamit po natin ang oras para po sa paglilingkod sa Diyos. So, Christians are the ones that are greatly blessed in this truth. Ang Panginoon ni Jesus ho ay nagkatawang tao. Ang Panginoong Jesus po ay nabuhay muli. Siya ho ay namamagitan para sa atin at siya ho ay maluwalhati magpasawalang hanggan. So, Christ became flesh. Christ rose from the dead. Christ prays for us. Christ reigns forevermore. So, ito po ang apat na katotohanan na dapat tayo ay matuwa sa pagdiriwang po. Hindi lamang ng Pasko, kundi sa tuwing tayo po ay magsasama-sama sa pangalan po ng ating Panginoon. Kaya, not only December or even sa mga darating pang buwan o taon, aalalahanin lang ho natin ang katuwaang ito. Kundi ito po ay una sa lahat, taglay ho natin ang kagalakang ito. Ang Diyos po ang naglagay nito. Kaya hindi ho maaaring hindi ito makita sa atin. At may share po natin sa mga taong wala pa sa Panginoon. Paano natin may share kung wala? Di ba? Paano natin may share po ang gospel kung tayo mismo, hindi tayo sigurado sa kaligtasan? Paano natin isa-celebrate ang Kapaskuhan ng tama kung tayo mismo hindi natin naintindihan kung bakit ang Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa? Kaya mahalaga po na sa lahat ng bagay at sa lahat ng ating ginagawa, alam po natin, ipinahayag po sa atin ng banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus lamang ang ating pag-asa. Ang Panginoong Hesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang sino mang makapaparoon sa Ama at walang sino mang may kakayanang makalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya siya ang dahilan ng ating kagalakan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong salita. Tunay po na ito po ay isang akmang tema upang isara po namin ang taong ito ng may pasasalamat at patuloy niyo pong pinapaalala sa amin na dapat kaming matuwa sa lahat ng mga nangyari ngayong taong ito sapagkat ang lahat ng ito ay para pa rin sa iyong kaluwalhatian at karangalan. At patuloy, Ama, ito pong aming hangad para po naman sa paparating na taon na kami po ay maging kaisa sa inyo pong kagalakan, sa iyo pong hangarin na marami pang tao ang maabot ng mensahe ng kaligtasan. Mensaheng nagdudulot ng kagalakan na walang sino man ang pwedeng makakuha o pwedeng sino mang umagaw, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang naglagay nito at ikaw lamang ang Diyos na nagkakaloob nito. Kaya salamat pong muli sa mensahe na nagdudulot ng kagalakan na magpasawalang hanggan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.